Hey, good morning guys. So in this video, I am assembling right now isang computer socket. Ito po, LG A775. It's a Core 2 quad I forgot, pero clock siya 2.5 GHz. And also, this, binili ko to for 800 pesos sa kaibigan ko. Yan, shout out lang dyan kay Jan. So, ang port, ang ano niya is DVI. DVI ba yan? Or, DVI, tama. So, ano to siya ng GTS 250. Ang problem nila to, malakas to sa na graphics card, pero problema niya ng hanggang DirectX 9 lang siya. So, hindi siya makaplay. Oops. Almost drop it. Hindi siya makaplay ng Valorant at PUBG, mga DirectX 11 and 12 na games. So, ito po siya. Yan. Pasensya ka na kung medyo messy ang table ko kasi this is where I usually assemble the PC. And then, ito po, lagay ko dito na case. And ito po ang mga motherboard standoff ko. So, binili ko to sa online. And then, itong motherboard, ang power supply ko, Boston 700 watts. So, ang problema nito, I know, maraming magsasabi na wag gumamit ng generic, sasabog yan. So, buy at your own risk lang. So, it's more of a personal decision. So, syempre hindi naman ko ka-afford ng 2,000 plus or 1,500 na mga, kasi parang to sa computer shop eh. So, itong namin ko, na ang 700 watts, hindi yan talaga 700 watts. It's probably 240 or 250 watts. So, kasi if you compute all of this, yan, meron siyang peak ko nakalagay na ang kaya kasi just to save you the mathematical explanation or physics ang each color meron siyang rated na voltage and amperes, makita nyo. So, if you multiply kasi voltage times ampere is equals to watts. Tama ba? Basta yun ang principle dyan. So, if you multiply this, ang voltage at ang ampere niya, you will get the result na wattage. And then, nakalagay dito, peak niya, 250 watts. So, 250 watts to, because ang rated na voltage and amperes niya, limited lang. Na-achieve nila mag 700 watts kasi kailangan nila if you basta meron silang ng magic sa math na somehow you add all of it, pero ang kailangan na power, like for example, ito hanapin ko like ito ay 6 pin, kailangan to malakas na wattage, malakas na ampere, kasi ito ay pupunta sa GPU mo. So kung hindi to tama ang wattage niya so sayang na system mo. And also same rin sa mga Molex and SATA. So ma-achieve nilang 700 watts because sa ibang pin for example, if damihin nila ang Molex, for example, marami silang mga 6 ka Molex na ito pong Molex. So kung marami siya, so eventually it will add up and it will reach 700 watts. Pero you will not get the right amount of power sa tamang source. For example, ito sa 24 pin para sa motherboard to. So, importante malakas to ang delivery ng power niya. So, depende sa inyo guys. Ako, wala naman ko against sa generic. Sometimes they work and sometimes they don't. May tatlo ako dito ka power supply na generic na hindi naman sumabog. They just hindi na sila gumana. Hindi na sila nag-on. Yun lang. So, tinapon ko at nagbumili ako ulit. So, like pachamba-chamba lang. So, ito guys, 700 watts, pero don't exceed 250 watts. Okay? So, I know marami dyan nagagalit na basta bumili ng generic. So, anywho, assemble ko muna to lahat. Yan. Assemble ko yan lahat. By the way, this is 5 gigs. I'm trying to ng 5 gigs to 1, 2, 3, 4, 2. So, 2 gigs plus 3 gigs, 5 gigs yan. Gusto ko sana gawin 8 gig. Kaso,
natakot ako mag-order sa isang buyer as kasi special, kailangan to ng motherboard, special na Intel RAM na only 2 gig lang, kung hindi siya compatible for 4 gig na DDR3. So 2 gig lang na DDR3. Nahirapan ako maghanap ng na kasi sayang ang gastos, I have to buy 1,600 lahat for 8 gig na 2 gig. Hindi ko mapatakbo ang FPS counter ko. So, you can see the FPS naman sa taas nang gumamit lang ko ng built-in FPS counter ng CSGO. Dota 2 po guys, run very smoothly. Nang wala namang problema, nakarun siya ng average of 62 FPS. So, no problem talaga in playing this game. And one of my favorite games, GTA San Andreas, run fairly smooth at max graphics settings. Now, this is an luma to na game guys, so wala kang problema in running this game sa mga mid or higher end na mga systems. And also, I added Call of Duty Black Ops 1 ng one of my favorite games na Call of Duty. So, I just want to test it sa ganitong graphics card kung kaya niya. So far, kaya niya guys. Naka-average tayo ng 78 na FPS. So far, very playable sa. So, sa next game natin ay Battlefield Bad Company. Battlefield Bad Company guys, nakaset sa low graphics na settings at nakakuha tayo ng average na 78. Okay naman siya. Okay talaga, very playable. 60 FPS. So, ang last game natin will be testing Crossfire. So, obvious naman, this will run kasi Crossfire talaga hindi naman very demanding sa mga computer. So guys, ang average natin sa Crossfire is 212. Naka-high graphic settings to, and this was taken from a bot match kasi nahirapan ko lately maghanap ng legit na na laro sa Crossfire kasi minsan maka-join ako and then bigla na lang na ma-end ang game. So guys, I hope you like this ng review and then game testing ng ganitong setup for 2 quad na Q8300 at GTS 250. Kung may mga questions kayo and suggestions, please leave a like or comments down below, or you can message me sa aking Facebook page. So guys, thank you for watching and I'll see you on the next video. Peace!